Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, muli tayong tinitipon ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya tulog tayo sa kanyang mawaing puso na laging nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalanan ng nagsisi, Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalugod ka sa kanan ng Diyos sa mga kahit magitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pangyaring Diyos, katawanan tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mananangin tayo. Ang manaming mga pangyarihan na iyong dumadala ng sambayanan ay matapagpunaw ng lingapit subaybayan upang makita namin ang dagat ng kanan para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Basa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao din si Jesus, tulad nila. May laman at tubo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maipunpo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang pinupulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos, at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may pinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga pinupukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay pulikin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isa. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalang, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ay may nais malingkod sa poon. Dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipin, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang inilang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw kung saan sinuko. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin siyang ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo ay tumayo at bigyan natin ang mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao na wala, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong
panahon iyon, mula sa sinagoga, si Jesus sinatuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan, nararating noon ang binali si Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi ni Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at binangon. Noon din nainip sa ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ni Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nakatipon ng bumabayad sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa umangon na si Jesus nagtungo sa ilang loob at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral mo. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at ilikod niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga na papalayas sa mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Para kanino ba tayo bumaba? Ito po yung isang sumikat na skill ng isang popular na kape na palagay ko ay kinakape rin natin lahat. Para kanino ka ba umigisip? Iba-iba mo ang dahilan ng ating pagbangon sa umaga. Iba-iba mo ang rason, iba-iba mo ang motibasyon. Marahil sa mga magulang na naririto, ang inyong pagbangon sa umaga ay para ihanda o ipaghanda ang inyong mga mahal sa buhay. O kung kayo ay padre ng pamilya, para naman pumasok at magtrabaho para mayroong ipantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga estudyante na naririto, marahil bumabangon kayo hindi lamang para sa inyong mga sarili, kung hindi para ipagpursige upang para pagandahin ang inyong kinabukasan sa pamamagitan ng pagsisikap sa pag-aaral. Marahil iba dito bumabangon ng maaga para makapag-ehersisyo, para pagandahin ang kalusugan, para maging maayos ang pakiramdam. Iba-iba ho tayo ng motibasyon. Iba-iba ho tayo ng dahilan. Iba-iba ho tayo ng hugot tuwing umaga tayo ay gigising. Ayon sa isang pag-aaral, madali daw makilatis o malaman kung ano ang motibasyon, prioridad, o hugot ng isang tao sa kanyang pagising sa umaga. Ang bagay na kanyang malimit na hawak pagkagising sa umaga. Ano nga ba yung bagay? Gamit o tao na ating unang hinahawakan o hinahapos pagkagising sa umaga? Marahil karamihan mo sa atin ang unang ginagawa ay hawakan ang cellphone, tignan kung may message, tignan kung may update sa social media. Marahil ikaw sa atin pagkagising sa umaga, unang hinahawakan, remote, manonood ng balita, makikinig sa radyo. Marahil ang iba sa atin, ang unang hawak, isang tasa ng kape. Dahil ang isang tasa ng kape ay nagpapabago ng mood ng isang tao sa isang araw. Pero kung titignan po natin ang kinilos ng ating Panginoong Yesus sa ating Ebanghelyo, hindi mo remote, hindi mo cellphone, hindi mo kung anong bagay ang kanyang unang hinawakan pagbangon niya ng madaling araw. Ayon po sa ikatlong bahagi ng ating Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, pagkabangon ni Jesus, madaling araw pa malamang ay nagtungo na siya sa ilang loob upang magdasal. Palagay ko ito po yung paalala ko sa ating lahat na ang una natin gagawin dapat sa umaga ay magdasal. Hindi ko alam kung narinig niyo na yung mga sermon sa mga patay. Pero I do not give any prescription in terms of prayer. Kung saan mo tayo hiyang, doon mo tayo umikot at magpalago. Kung hiyang tayo sa simpleng tanda ng krus, kung hiyang tayo sa isang ama namin, kung hiyang tayo sa Santo Rosario, kung hiyang tayo sa katahimikan. Yan ho ang dasal ng Angko sa atin. Pero alam mo ninyo mga kapatid, ang umaga hindi lang tungkol sa atin. Every morning is a new beginning.
Meron nga akong isang Latin dictum na paborito ko, ang katagang nunc cepi. Anong ibig sabihin ng nunc cepi sa wikang Ingles? To begin again. Tuwing tayo po ay bumabangon sa umaga, lahat po tayo ay nagkakaroon ng panibagong simulan. At magandang tignan po natin ito sa lente ng ating pananalangin. Dahil may ibang naidudulot po ang pagdarasal, higit na lalo kung ito ay nakalubog ng gusto. Hindi ba't sa ating Ebanghelyo, nakita at napansin ni Jesus ang pangangailangan ng ibang tao dahil siya ay nakalubog sa pananalangin. Kung lulubog po tayo sa dasal, mananahimik at magbubulay-bulay. Mas malawak, mas malaki, at mas marami po tayo makikita. Every morning is not only a new beginning. It's a new check. It's an opportunity for us to begin again. Kaya nga tanong sa huli, para kanino ba tayo umigising? Amen. Magsitayo po tayo. Tulad ng mga tao dala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin ang ating amang nasa langit. Ang lahat ng may dalang inag-isip, paghihirap at pangangailangan karali ng puno ng pagmamahal. Sa bawat panalangin ng aming inilubuan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit, o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimihati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanluran at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at siyang mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yung mga naninighati dahil sa kanilang pag-iisa, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay ng pamuli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, itas ng pangalagaan mo sa pagkaktaan ng aming pag-asa ng sa'yo. Humihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas sa libutan sa iyong magandang loob na ito ang aming niyari. Mula sa lupa at mga aming paggawa ng tinapay nito para maging pagkain ng pibiging buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likas sa libutan sa iyong magandang loob na ito ang aming niyari. Mula sa likas na bukas sa mga aming paggawa ng anak nito para maging pibiging ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Kailangan tayo mga kapatid, mga ating paghahati ni Kaibigan ng Diyos ng mga kapangyarihan. Nagtitilawa ng Panginoon itong pagkakalit sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapitinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manyanin ng bigla, paghahain ito ng isang bayanan ng iyong parapating iyong pakundakan. Pakundakan dito makasama niyo ang iyong kabanalan at ang masulit na dalangin na iyong kabigyan. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. inasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagiging kagandang loob tayo ni Kamot, pinamasiwa sa sansiyo. Sa amin ang siya sa negosyo ni Jesus sa
Sa iyong pag-ibig ay pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang magpayo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo na dakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng kapangyarihan, natumulo ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang may malilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manalong ka na, ikaw ang kanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang ay pumaliwan, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya. Pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ba? Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at ang pagbubuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaya namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming isali-sali sa katawan at tubo ni Kristo ay mapakulot sa pagkakaasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ngayong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na ang Papa, ni Pablo Virgilio na ang Obispo at ng Tanang Kapayapaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday ng may pag-asang sila hindi mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamamahay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanilang. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat at makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kay San Mahal na Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose, kabiyak ng kanyang puso. Kay San ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararahan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, tulog ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, pakayin natin ng nakasto. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo, suriin ang taok mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin ng lahat. At sumayin. Pag-inay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kalmaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos, sinag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kapalad ng mga hinahinayaman sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. He has said, I am the bread, needed long to give your life. He who will partake of me need not ever fear to die. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Tumayo mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakutang sa iyong dulot ng pakikinabang. Ipagkaloob ng ikaw ay aming pagkukuran sa pamumuhay namin, sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon, At sumayin. pagmalaki kayo lahat ng ating mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. nag-aalay ng banal na misa, kumain tayo sa kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos. Jesus, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.